Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaksyon dito ho sa naging banat po mga kabida ni Attorney Rowena Guanzon, dating COMELEC at COA Commissioner po mga kabida. Laban ho dito kay Richard Heyderian, isa pong kilalang political commentator po mga kabida. Kasi binansagan kasi itong isang political expert at question po mga kabida ni Guanzon ito kung kaniyang pagiging political expert. Paano daw? Mga kabida? Ito pong banat po ni Guanzon, bunsod po ito sa naging pahayag po mga kabida, ni Richard Heyderian, kung saan po ay flinote po niya yung pangalan po ni General Torre po mga kabida, na magiging successor daw mga kabida, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para ho sa 2028 presidential elections, Kumbaga, inendorso po ni Richard Heyderian ng susunod na Pangulo po ng Pilipinas at manok po ng Pangulo, BBM mga kabida, ito pong si General Torre. Kaya nainis po itong si Attorney Guanzon at sinabi po niyang, sino ba ito? Kailan po ito naging political expert? Mga kabida. Ito, babasahin ko lang po itong balita mula sa ang balita ngayon, mga kabida. Paano naging expert ito? Guanzon sinupalpal ang pagtatangkang itulak si General Torre bilang 2028 successor ni BBM. Hindi pinalampas ni dating COMELEC at COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang tila pilit na pag-iendorso ng political commentator na si Richard Heyderian kay PNP Chief General Nicolas Torre III bilang posibleng tagapagmana ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2028 elections. Sa isang post, ipinahayag ni Heyderian na in General Torre, BBM may even find an option for succession in 2028. The competent gentleman is a natural and charismatic. Ayun, natural daw at charismatic ito pong si General Torre po mga kabida. Kaya ang tingin po dito ni Richard Heyderian, president material po ito, at posibleng magiging successor daw ni PBBM, mga kabida, Eto, na bineltahan naman ni Guanzon na diretsong kinestyon ang kredibilidad ng political analyst. Paano naging expert ito? Umani ng suporta online ang batikos ni Guanzon, lalo na't maraming Pilipino ang nainis na tila ginagawang palabas ng mga opisyal ang kanilang tungkulin. Kabilang na ang kontrobersyal na boxing match habang binaha ang maraming bahagi ng bansa. Para sa maraming mga netizens, mas may bigat at integridad ang boses ni Guanzon, isang veteran public servant na kilala sa tapang at paninindigan kaysa media trending ng mga pinipilit umanong leader. Sa gitna ng krisis, karisma at optics lang ba ang batayan ng liderato? Yun yung tanong po ng balita po ng ang balita ngayon, mga kabida, Eto, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, dito ho sa pahayag po ni Mr. Richard Heyderian po patungkol ho kay General Nicolas Torre III, na sinasabi ho niyang charismatic at natural at may posibilidad na magiging tagapagmana po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ang masasabi ko lang dyan mga kabida, in his dream. In his dream. Kasi malabo po yung kanya hong sinabi pong charismatic at natural, Wala po yan mga kabida. Ang dami ngang nainis po sa kanya Ang dami pong nagagalit po kay General Nicolas Torre III, Okay? Balikan lang po natin yung history, mga kabida, kung paano ho galit na galit ito pong mga Pilipino sa kanya. Dahil sa kanyang ginawa po mga kabida, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya yung nanguna po para arestuhin ang dating Pangulo, bastusin ang dating Pangulo, mga kabida, Okay? Yun yung perception po sa kanya ng mga tao, Okay? Hindi ho binigyan po ng due process mga kabida. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung hulihin po siya,
sa pangunguna po mga kabida ni General Torre po mga kabida. So paano magiging charismatic yan at natural, ano? Dami hong nainis. Kung ang pagbabatayan po mga kabida, no, ni Richard Hederian, yung response po ng mga tao doon po sa controversial na boxing match po niya, no, with Davao City Vice Mayor Basti Duterte, ano. Baka yun yung kanyang pinagbasihan po kung bakit naging charismatic. At baka yung actual day po ng boxing match mga kabida na kung titingnan po natin, puno po yung Rizal Memorial Coliseum, ano? Hindi po niya alam na halos po doon mga pulis daw. Mga kabida, ang naroon po doon. Hindi po yung mga ordinaryong mga mamamayan po, ano, mga kabida. Siguro media stunt lang po yan ni Richard Hederian po mga kabida. Kasi unang-una po, ang opposition ngayon, kung saan po ay kabilang po itong si Richard Hederian po mga kabida. Hindi po ito maituturing administrasyon po ito. Kasi natural pinklawan po ito mga kabida. No? Ito pong si Richard Hederian. Hindi po ito kakampi po ni Pangulong Marcos. Naging sympathizer lang po ito ni Marcos po ngayon dahil ho sa mga Duterte. Kasi unang-una po kalaban po niya ang mga Duterte po mga kabida. No? Galit na galit po ito sa mga Duterte. Ito pong si Richard Hederian po. Ano? Kaya nga bilang pang-inis ano, sa mga kalaban po ni Torre, lalong-lalo na po sa mga supporters po mga kabida ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano? Kaya yun, inendorso po niya. Kahit na siguro labag po sa kanyang sarili po, ano? Yung kanyang pag-endorso po. Kasi alam naman po ni Hederian po makabida, no? Na hindi po ito president material. Ito pong si Torre po, ano? Magiging katawa-tawa lang po ito makabida kung sasabak po ito sa presidential election sa 2028. At alam po nila na kung meron man pong itutulak po silang magiging kandidato po makabida na ipantapat po nila kay Vice President Sara Duterte, ay hindi po itong si Torre. Okay? Yung ka-level po ni VP Sara o di kaya higit pa kay Vice President Sara Duterte, mga kabida, no? Diba? Kaya inis na inis po itong si Guanzon. Kumbaga, nakilala po itong si Hederian po makabida na isang political expert daw. Kaya nga tinanong po, question po makabida ni Guanzon, yung credibilidad po ni Hederian. Sino ba ito? Kailan po ito naging political expert? Ano? Sometimes nga mali-mali yung kanyang mga prediction yung kanyang mga sinasabi po, ano, mga kabida. Alam naman po natin na bias po ito. Okay? Pinklawan kasi ito pong si Hederian po makabida. Kung tutuusin po makabida, magkapareho po sila ni Guanzon Iisang kulay lang po yan sila, ano po? No, pinklawan. Inamin po yan ni Guanzon na siya po ay pinklawan. At ito pong si Hederian, pinklawan din mga kabida. Makalene kasi ito. Pero hindi po gusto ni Guanzon ito pong si Hederian, ano, mga kabida. Kahit po magkapareho po sila ng kulay, ano, mga kabida. Kasi itong si Hederian, mga kabida, ewan ko kasi ang dami hong question mga kabida dito ho sa kanyang kredibilidad, ano. Ito pong si Richard Hederian po, mga kabida. Kaya nga, sa tingin ko lang po, ano, yung kanyang pagkasabi po, pag-endorso po mga kabida kay General Torre, parang ano lang yun, pang-inis lang po yun, ano. Hindi po yun talaga seryoso po. Kumbaga, testing the water Kung talagang kakagatin ba, no, ng mga tao, ito pong si General Torre, mga kabida, ano po. Pero the truth and the fact, alam po ni Richard Hederian na hindi po ito mananalo po mga kabida. No? Ito pong si General Torre. Kaya na, kahit siguro senador, hindi ito mananalo po, ano? Kasi gaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, ang dami hong nagalit sa kanya. No? Dahil sa kanyang ginawa ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tingin kasi sa kanya ng mga tao, binastos ni Torre ito pong si dating Pangulong Duterte, mga kabida. Kasi hindi po niya binigyan ng due process ano? Okay? Ang pagbabatayan po natin dyan, yung findings po ng Committee on Foreign Relations po, no? Ni Senator Amy Marcos. Malinaw po dun sa findings
mga kabida, no? Na meron pong paglabag, unang-una sa due process, sa karapatan po ng dating Pangulo nung hinuli po siya, no, mga kabida. So, paano ho makuha ni General Torre yung respeto at suporta po ng mga Duterte supporters po, ano? Sasabihin po nila, wala naman pong bigat yung mga supporters po ng dating Pangulo, paano ho na walang bigat po, ano? Evident naman po dun sa nagdaang eleksyon po, mga kabida, no? Very evident, mga kabida, nung nagdaang eleksyon na the force to reckon with pa rin ito pong puwersa po ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Kaya nga, nagkaletse-letse, mga kabida, yung kandidatura po ng mga senatorial balls, ano? Sa ilalim po ng Marcos administration dahil ho dito sa mga Dutertes. Okay? Kahit na po sa local, mga kabida, dami hong natalo. Okay? Dahil ho sa mga Dutertes. Yung Cebu pa lang, yung Maynila pa lang, ano? Mga kabida. Proof and evident po yun, ano? Na a force to reckon with pa rin, ano? Ito pong mga Dutertes po, mga kabida. Kaya wag nilang maliitin ito pong puwersa po ng mga taga-suporta po ng mga Dutertes. Marami pa rin yan, mga kabida. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong tingin at pananaw? Dito ho sa free note po, mga kabida, ni Richard Hiderian, na ito pong si General Torre po, mga kabida, ang posibleng susunod na Pangulo po ng Pilipinas, ano? At magiging manok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para ho sa 2028 presidential elections. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.